Ang topic natin ngayon ay ang pagkumpara ng Philippine Navy Offshore Patrol Vessel, ang Raha Sulaiman Class, at ang Malaysian Navy Offshore Patrol Vessel, ang Kedah Class. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Philippine Navy ay mayroong 6 na mga bagong offshore patrol vessel na gawa ng Hyundai Heavy Industry ng South Korea. Bagong-bago ito dahil kakarating lang nito noong last January 17. Ang Malaysian Navy naman ay mayroong 6 na mga offshore patrol vessel na gawa ng German Naval Group. Bago rin ito dahil 2009 ito nung nakomisyon ng Royal Malaysian Navy. Ang 6 na offshore patrol vessel ng Philippine Navy ay ang BRP Raha Sulaiman, ang Mothership at ang BRP Raha Lakandula, ang BRP Raha Umabon, ang BRP Sultan Kudarat, ang BRP Dato Marikudo, ang Dato Sikatuna. Ang 6 naman na mga offshore patrol vessel ng Royal Malaysian Navy ay ang KD Kida, ang KD Pahang, ang KD Pirak, ang KD Tirangan, ang KD Kilantan at ang KD Silangor. Kung ang mga barko ng Philippine Navy ay nagsimula sa inisyal na BRP, ibig sabihin niyan ay barko ng Republika ng Pilipinas. Ang barko naman ng Royal Malaysian Navy ay nagsimula sa inisyal na KIDE. Ang ibig sabihin ng KIDE ay hindi Kevin Durant, kundi Kapal de Raha. In English, His Majesty's Ship. Ito yung ibig sabihin ng KIDE, Kapal de Raha. Ang ibig sabihin naman ng kapal de Raha sa Tagalog ay makapal ang mukha ng Raha, o ibig sabihin makapal ang barko ng Raha Sulaiman Offshore Class Vessel. Ngayon, ang tanong kung bakit nagpagawa o bumili ng offshore vessel ang Pilipinas sa South Korea Hyundai Heavy Industry. Isa sa mga dahilan ay ang South Korea ay kaalyadong bansa ng Pilipinas at mayroon tayong bilateral relation ang Pilipinas at ang South Korea. At doon din bumili ng Pilipinas ng mga weapons at equipment sa South Korea gaya ng FA-50 Light Combat Aircraft at mga frigates at pati na mga multi-role fighters. Ang bagong multi-role fighters yata na bibilhin ay ang KF-21 Borome ng South Korea. At isa pang pinakamalaking dahilan kung bakit doon tayo umorder ng offshore patrol vessels sa South Korea dahil mas barato o mura ang presyo ng Korean-made vessel kumpara sa gawa ng Germany. Para bang ikinumpara mo ang Mercedes-Benz at ang Kia, siyempre mas mahal ang Mercedes-Benz na gawa ng Germany. Ganon din ang offshore patrol vessel. Ang presyo ng bawat isang barko ng Raha Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel ay na sa 95.5 million US dollar. At ang presyo naman ng bawat isang barko na Kedah Class Offshore Patrol Vessels na gawa ng Germany ay nasa 270 million US dollar bawat isang barko ito. So, ibig sabihin, halos 3 beses ang presyo. 3 barko na ang mabili mo, isang barko lang na gawa ng Germany. Ganon kamahal ang gawa ng Germany, itong Kedah Class Offshore Patrol Vessel. At pareho lang naman ang armas ng dalawang offshore patrol vessel na ito Ang weapons ng Kedah Class ay mayroong 76mm Auto Milara at isang 30mm Brida Nauser autocannon. At ang armas naman ng Raha Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel ay may isang 76mm Auto Milara Super Rapid Gun at isang 30mm SMAS Remote Control Weapon. Secondary weapons ito at mayroon pang 2 machine gun. Nakalamang lang ang Sulaiman Class dahil sa 2 machine gun. Pero kung ikumpara natin ang bigat at laki ng 2 offshore patrol vessel na ito, ang Kedah Class Offshore Patrol Vessel at ang Raha Sulaiman, ang displacement o bigat ng Raha Sulaiman ay nasa 2,450 ton at ang haba naman ay nasa 94.4 meters. Ang displacement naman o bigat ng Kedah Class ay nasa 1,800 ton lamang at ang haba na 91 meters. At dito natin makikita na mas malaki at mas mabigat ang gawa ng South Korean Heavy Industry, ang Raha Sulaiman Class. At ang speed at tulin ng 2 barko ay mas matulin ang Kedah Class dahil aabot ito ng 24 knots habang ang Raha Sulaiman ay nasa 22 knots lamang. At siyempre mas magaan ang Kedah Class kaya mas matulin ito ng kaunti kumpara sa Raha Sulaiman na mas mabigat. At ang balita ngayon ay ang Kedah Class Offshore Patrol Vessel ng Royal Malaysian Navy ay kanila itong ina-upgrade
Ang combat management system at ang mga weapons ng naturang mga barko ay inapprove ng Malaysian government para makakabitan ng mga anti-ship missiles at mga naval strike missiles at mga long-range strike platform. Kaya talaga namang ginastusan ito ng Malaysian government para maging powerful ang 6 na mga Kedah-class offshore patrol vessel na ito. Good evening. Here are the latest developments from Kuala Lumpur. The government has approved the installation of surface-to-surface missiles, or SSMs, on all 6 Kedah-class vessels of the Royal Malaysian Navy. The Ministry of Defence says the Navy is currently carrying out a price survey to determine the total cost of the project. The missile installation will be implemented in phases based on the vessel's technical readiness, operational requirements, and budget considerations. In the first phase, one ship will be selected as a pilot platform to assess the integration of the Naval Strike Missile System. Following this, the capability will be extended to the remaining vessels, subject to performance results and approval under the 2026 budget. The ministry added that this phased approach is aimed at strengthening Malaysia's maritime defense capabilities while ensuring cost efficiency and value for money. The Kedah-class fleet includes KD Kedah, KD Pahang, KD Perak, KD Terengganu, KD Kelantan, and KD Selangor. This clarification was provided in Parliament in response to a question from Lumid MP, Nordin Ahmad Ismail. That's the update. Back to you. Kaya ang mga offshore patrol vessel ng Malaysia ay kanilang kinabitan ng maraming missiles ay dahil na rin sa tumitinding tensyon o maritime tension lalo na sa South China Sea. At mukha yatang ang unang ikakakbit ng Kedah-class ay ang mga naval strike missiles at mga surface-to-surface missiles. Isipin nyo ang Kedah-class offshore patrol vessel ng Malaysia ay mas malakas pa kaysa Jose Rizal-class frigates ng Philippine Navy. Ito kasing Jose Rizal-class frigates ng Philippine Navy ay kulang ng mga weapons. Mayroon sana itong 8 Sails Vertical Launching System or BLS, ang Jose Rizal-class. Ito yung tinatawag na fitted for. Ibig sabihin nito na ang structure ay nag-excess pero ang mga missiles at mga associated fire control system ay hindi pa na-installed. 6 na taon na ang Jose Rizal-class frigates ay wala pa rin na-install ng mga missiles or mga fire control system. Ang BLS ay sadyang pang surface-to-air missiles para mapalakas ang defense capability ng barko lalo na sa mga pang-atake galing sa itaas o mga drone or mga aircraft. Ang ginawa ng Malaysian Navy na sa halip bibili ng maraming barko ay kanila munang iniinstula ng maraming missiles ang kanilang mga barko para maging malakas ito. Itong Raja Sulaiman class offshore patrol vessel ng Pilipinas ay may kakayahan din itong i-upgrade from offshore patrol vessel to corvette level warship at makakabitan ang mga missile system at torpedoes tube at mga close-in weapon system kung nanaisin ng pamahalaan gaya ng ginawa ng Malaysian government sa kanilang 6 na Kedah-class offshore vessel. Pero mukhang malabo pa ito sa ngayon na ma-upgrade. Iyon nga Jose Rizal-class frigates na 6 na taon na wala pang surface-to-air missiles ang kanilang vertical land system. Ito pa kayang offshore patrol vessel na Sulaiman class. Kaya halimbawa kung maglaban ang dalawang offshore patrol vessel na ito, ang Raja Sulaiman class offshore patrol vessels at ang Kedah-class offshore patrol vessel ng Malaysia, lalo pa mayroon ding hidwaan ang dalawang bansa, ang Pilipinas at Malaysia, lalo na kung ang usapin tungkol sa Sabah. Siguradong lulubog ang Sulaiman class wala pang 3 minuto pag natamaan ng maraming missiles mula sa Kedah-class offshore patrol vessel. Hanggang sa susunod, maraming salamat.